Talk to Papa. Hello! Hello po, good morning. Good morning. Anong pangalan mo, Binibini? Tago niya lang po ako sa pangalang Jane. Jane. Sige. Okay. Jane, kasama si Papa Marky at saka si Papa Ace. Balita namin, problemado ka daw. Yeah. Sige, talk to Papa na. May sawa po kasi ako. Ay, ba't ka naman nagkaroon ng asawa? Maling-mali, Jane. Tapos, nasa ibang bansa po. Wow! Ang asawa ba na yan ay kasal kayo? Hindi po. Partner. Wag mo munang asawahin. Ha? Live in. Live Okay. in. Si ko na lang to. Si James. Si Oo. Jane at saka si James. Okay? Tapos, may nakilala po akong guy. Ay! Yes. May anak ba kayo ni James? Meron po. Ilan ang anak nyo? Isa lang. Isa Boy, lang. Oo. Ilang taon na? 6 years old. 6 years old. Saan nagtatrabaho si James? Ano po, ngayon po kasi end of contract ako eh. Ano nagtatrabaho ka rin sa ibang bansa? Din. Wala po ngayon. Hindi, saan End lang. saan nagtatrabaho si James? Ako po. Si James. Ano na lang? Jane po. Andrew na lang. Andrew na lang. Si Andrew na lang. Si Andrew na lang yung jowa mo, yung nasa abroad. Sige. Balitan natin ng pangalan na. Nasa ano po siya? Nasa? Japan. Ay! Taray. Nako. May mga lapad doon. Yan. Oo. Japan. Kaso medyo maliit yung palitan. Maliit na. Oo, maliit. Kasi nagkaroon ako ng 10,000 Oo. na yen. Pinalit mo. Pinapalitan ko. Magkano? 7,000. Oo. Taray. 7,000 ba? Parang mga ganun. Sabi ko, malit lang pala. Hindi na lang nagpasalamat eh. Di ba? Na, anyway. So ngayon, mga 2 years ang kontrata niya doon sa Japan. 3 years po. 3 3 taon. years. So ikaw may trabaho din naman, may anak. So ang pera dumarating sa'yo. Opo. Ay, kaso may nakilala siya mamaya. Ay, oo. So, kailan dating ni Andrew? Next year na po. Next year! Naku, kailangan sulutin mo na. Yes! Kailan nag-umpisa ang relasyon mo sa iba, doon sa nakilala mo sa TikTok? Po. Kailan nag-umpisa? Parang nakaraang taon, April. Nakita mo sa TikTok, ano bang nakaagaw ng pansin sa iyong katawang lupa at nahumaling ka dyan sa panunood dyan? Hindi po kasi bali nag-TikTok kasi ako tapos bigla siyang nag-comment dun sa TikTok ko. Oh. Tapos? Doon chat, gano'n. Tapos nag-meet. Hay! Ba't naman kayo nag-meet? Oh. Parang na lang. Naghanap lang. Naghanap! Ay! The word is naghanap! Naghanap! Parang na-boring kasi ako sa bahay that time. Parang Sa bagay, no? Pauli-uli ka lang doon sa bawat sulok. Yes. Di ba? Kung may pwede namang isuksok. Di ba? Ha? Kasi nasa sulok, nandun yung mga dumi nakasuksok. Sa bagay. Diba? So, saan naman kayo nagkita? SM po. Ay! Nako po, nagkita kayo sa mall. Pagkatapos sa mall, anong ginawa niyo sa mall? Wala po, kumain lang. Tapos kumain. Busog na. Then, pagkakain ng konting kwentuhan, tapos uwi na kasi gabi na po nun. Bakit Wala naman po. Bakit parang hindi ako naniniwala? Ba't parang may kulang sa kwento? Charot. Wala po. Wala. Okay. Okay, sige. Wala po. Ngayon, Tapos, nasundan pa ba yung pagkikita nyong yun? Opo, maraming beses. Yan! Hoy! Lagi kayong nagkikita. Bakit? Bakit na nasundan? Nangungutang ba siya sa'yo? Pag lumalabas kay sino ang gumagastos?
para po madalas ako. Ay! Kasi nga may trabaho siya, tapos nagpapadala ng pera yung ano niya. So may pera talaga itong ating bida. Siyempre, di ba? Oo. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Yes. May motor na bang naibigay? Wala po. Wala. Ano lang, may nagregalo ka ba? Hindi po. Parang ako lang yung kasi lagi kami kumakain sa labas. Ikaw lagi taya. Ako lang yung ako laging taya. Ba't wala ba siyang trabaho? Wala po eh. Ay, tambay. TikTok lamang ang ginagawa sa buhay. Nako, parehas to na boring ang buhay. Oo. Nagpanagpo. Yes. Tapos ngayon, saka uulit yung nagkikita. Ano ang mga sumunod na nangyari? Nahuhulog na po. Ay! Ang tanong, naihulog mo na ba? Hindi pa po. Bakit Bakit parang may mali? Parang may nararamdaman akong may kasinungalingan dito. Kasi po may asawa. May asawa po. Huli ko na pong nalaman. Ay! Ano ba yan? Kasal po. Ay! May anak Ma! Ano ba yan? Nakis ka? po. Nakis ka? Hindi naman po. Parang yung Beso lang. nahuhulog ka na tapos Beso lang. Kala ko beso lang. Nahulog ka na. Ba't ka nahulog? Nahuhulog na ako tapos mabait po kasi siya. Lagi niya akong kinukonfirm kung ano ginagawa niya. Naku, hindi kasama yung asawa. Nasaan yung asawa? Iwalay din. naman po. Pero kasal. Kasal po. Huli ko na itong nalaman yung nag-search na ako tungkol sa kanya. Ang totoo ba, hiwalay nga? O yun ang lang ang kwento niya? Hiwalay na po kasi nakikitira na po siya sa pinsan niya. At saka may time sa kanya. Maraming time dito sa ating bida eh. Feeling ko hiwalay nga. Paano ba naman hindi magkakaroon ng time? Tambay. Yes. Hiniwalay yan dahil tambay. Naka mga kapuso, saan pa hahantong ang love story nitong si Jane at nitong... Ay, wala tayong pangalan dun sa isa. Oo. Sino? Ano na lang, Berto. Berto. Kasi tambay lang. Yes. Pang-tambay ang pangalan. Siya, balik natin si Jane. Hello, Jane. Hello po. Oo. Nako sabi mo, lumalalim na ng lumalalim ang relasyon nyo ni Berto. Opo. Nung nalaman mo na may asawa, may anak ba? Opo. Ilan ang anak? Isa po. Isa. Ikaw ba may trabaho ka? Meron po. Okay. Taray. Sosyal. Siya, ngayon, anong system mo na nung nalaman mo na meron pala siyang asawa, kasal? Sabi ko, tigilan niya na ako. Oo. Kasi wala naman umaamin kung kahit huli na. Parang ang layo. Wait lang. Wala. Ay, hindi naman naamin kahit nahuhuli na. Ay, sabi niya. So, sabi mo, itigil na natin ito. Pero sabi niya, ayoko. Kasi kahit mahuli tayo, wala na mga amin. Ganon? Hindi po. Sabi ko sa kanya. Pinapaamin mo siya. Opo. Kasi sinerge ko kasi yung FB niya. Ang daming lumabas. Isa-isa. Ba't mo siya pinapaamin? Hindi naman kayo. Kayo ba? Hindi naman po. Siyempre, gusto niya ako Siyempre, gusto kong alamin yung buhay niya. Gusto. Umamin din siya sa'yo. Na mahulog na daw siya sa akin. Ang tawag dito, alam ba niya na may karelasyon ka? May isang anak? Opo. Unfair naman yun sa'yo. Kasi ikaw, inamin mo. Pagkatapos siya itinatanggi, hindi pwede. Diba? Kung magkakasala, parehas tayong magkasala dito. Sabi ko sa kanya, handa akong iwan yung asawa ko. Pero nung nalaman kong may asawa ko, ang sakit. Sandali. Kasi, umabot ka na sa puntong yun? Gusto mo iwan yung asawa mo? Yung karelasyon mo? Hindi po kasi nagsasama lang po kasi kami ng asawa ko para sa anak lang namin. Hindi ka masaya sa kanya? Hindi po. Alam niya ba ito? Na hindi ka masaya? Opo. Wala po. Kahit nung bago pa po siya umalis, napag-usapan na po namin na nagsasama lang kami para sa anak namin.
So ibig sabihin, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Kasi hindi naman sila kasal. Oo. Kung ganun ang siste, di ba, ba't ako mananatili sa'yo kung anak lang pala yung habol mo sa akin? Di ba? Teka lang, ito bang karelasyon mo na ito? May karelasyon ding iba? Kasi kung siya hindi committed sa'yo at doon sa bata lang, malamang wala naman po. Ayaw lang din sa akin ng magulang. Oo, pero yung lalaki ayaw din sa'yo o gusto ka? Gusto mo po kasi nakikita yung kaligayahan sa kanya. Yung mamahalin niya sa amin na kasako. Bakit ngayon hiniwalay mo na naman ang anak? Akala ko para sa anak na lang. Hindi po ako gusto ko pong mabuo sa akin yung pamilya namin. Gusto po mabuo. Pero simula po nung may nakilala ako, parang iba yung saya. Mas naging masaya ka. Parang tanggap niyo pareho. Magkaiba yun. Oo. Magkaiba yung urge mo na buuin itong pamilya kesa doon sa nakakilala ka ng iba, kaya nagbago yung pagtingin mo dito sa relasyon na ito. True. Magkaibang dahilan yun. Kasi, nung una, akala namin, kaya naghanap ka ng iba kasi hindi mo nararamdaman. Yes. Alin ang nauna? Yung nararamdaman mo na hindi ka mahal o nakakita ka ng iba, kaya ngayon, iniisip mo na hindi ka mahal nung karelasyon mo? Kasi una pa lang po, hindi ko talaga maramdaman na mahal talaga ako nung una akong karelasyon. Tapos po itong pangalawa po, parang masaya ako sa kanya. Parang nakikita ko sa kanya yung kaligayahan na hindi ko makita sa una. Kasi nga, magkalayo kayo. Yes. Nasa Japan siya, nagtatrabaho. Nagpapadala ba sa'yo ng pera? Opo. Sa'yo lahat, dumidiretso? Hindi po. Saan dumidiretso? May trabaho po kasi ako. Saan dumidiretso yung padala? Sa magulang po. Tapos binibigyan ka? Opo, para sa mga magkano yung mga pinag-uusapan natin dito? Monthly? 10K? 20K monthly? 10K? 10K. 10K? Ay, sakto lang talaga para sa bata. Ay, magkano ang sweldo niya doon sa Japan? Ay, hindi po, wala po alam. Mga 120. Hindi ko po kasi tinatanong yung mga Oo nga. May naadika na ba kayo together, yung plano bahay? May naipundar? Meron po, madami na. Ay! Nasa'yo, ikaw may control? Opo, happy naman po. May trabaho siya, may trabaho. Like may bahay na kayo, may sasakyan? Wala po. Ano lang, gamit po sa bayan na po. Pero yung bahay nyo sa inyo na? Hindi po, nangangupahan. Naku, medyo nga mahirap. Oo. Kasi kung 10K, malamang malaki yung sweldo no, tapos 10K lang yung iniaabot sa'yo. Yes. Ay, Baka naman may ipon. Malaki ang ipon. Na kanino yung ipon? Hindi ko po alam eh. Nasa Hindi ko lalaki po kasi tinatanong yung mga ganyang bagay kasi ayoko pong magmukhang pera. Sa bagay. Kung ako, ikaw, yung tansya ko talaga dito, yung suportang 10,000 para sa bata yun. Yes. Kasi ako naman may trabaho ako. So maintindihan mo yung hugot nito na malayo na nga kayo, ganito pa yung treatment, tapos wala pang pangyaalaman, maghahanap ka talaga ng iba. So, wala kayong hindi kanya tinatawagan, nag-uusap everyday, kinukumusta ka niya, para sa bata. Okay, ganito, linawin natin ha. Itong ganitong setup na pakiramdam mo, walang pakialam sa'yo, hindi ka mahal, at yung suporta para lang sa isang bata, mutual bang understanding ito or iniisip mo lang? Ito ba yung sinabi sa'yo o ito lang yung nararamdaman mo? Mutual na po. Okay. So malinaw yan. Kasi hindi naman kayo kasal. Hindi kayo nakatali sa isa't isa. So kung anong gawin niya, gawin niya. Kung anong gawin mo. Basta yung suportang 10,000, monthly yon. Yes, okay? At para sa bata yon. Kaso, magkakaroon tayo ng problema dito sa bago mong jowa, may asawa. Di pa naman sila, Paps. Di pa sila. Hindi pa naman po. Malapit na. Nakakailang. Ay, dito ito tansya ko to ha. Yung lagi-lagit madalas kayo nagkikita, feeling ko nahulog na. Ginagastusan mo. Feeling ko kami nangyayari na sa inyo eh. Ay, yan din ang pakiramdam. Wala po. Wala po kasi pag out lang po ng work, sundo lang. Then uwi. Sinusundo ka niya? Matanggal man ang isa mong patay na kuko? Opo. Matanggal man ang buhay na kuko? Opo. Sinusundo lang po, promise. Kakain lang po, gano'n. Kasi may rin po siya eh. May... Hindi, yung pagkikita nyo sa mall. Ano po?
Ano? Hindi. Kumakain lang po talaga, promise. Ilinawin ko yan, ha? hindi ko naman po pipilitin, pero wala po talaga. Okay. Sige. So, bakit, anong meron siya? Ba't ka nahulog sa kanya? Like, pogi ba siya? Mabango ba? Malaki ba? Ang katawan? Ba't ka tumawa? Bakit yung tao may halong kilig? Malaki ba ang katawan? Hindi naman po siya pogi. Yun nga po ang madami nagsasabi na hindi naman daw pogi. Bakit? Mabango. Bakit may umiiyak na? Oo. Bakit? Parang kayo Usap na kanina, walang kayo Siyempre, naglaan ka po ng oras sa kanya. Di kayo nga. Ay, di kayo nga. Hindi po. Wala pang opisyal na kayo. Pero parang kayo. Ganon. Okay. Parang ganyan. Lagi nag-uusap, ganyan. May mga ganyan naman talaga. Nag-uusap. Parang sila nag-uusap lagi. Yung iba nga, nag-ano na. Wala pa naman sila. Hindi. Diba? Ito nga, hindi pa nag-ano. Kumbaga, ine-explore pa niya yung posibilidad. Okay. Yes. Pwede naman. Pero nasasaktan na agad ang ating Ay, bakit ka nasasaktan? Wala naman kayo. Ba't ka naiyak? Naku, mahirap itong sitwasyon. Alamin pa natin mamaya kung ano pa yung mga katangian na nagustuhan niya dito sa lalaking ito. Bakit kaibig-ibig? Wala namang trabaho. At saka, anong plano ng lalaki? Ngayon kasi, parang na-fall in love na ako. Nalaman ko na may asawa ka. Pasana ito? Yes, at may balak kaya na jowain siya. May mga pangako kaya sa kanya. Ay, anong nalaman mo na may asawa? Paano na ang tinakbo ng inyong usapan? Kinumpronta ko po siya. Tapos hindi talaga siya umaamin. Sabi ko, tigilan niya na ako. Tama nga naman. Nung nalaman mo na mali, pagkatapos hindi pa umaamin, ay sinungaling. Diba? So, ibig sabihin, ay nagkakalokohan lang tayo dito. Opo. Ngayon, ang sabi niya? Wala po. Tapos panay siya paramdam na namimiss niya ako. Ganun. Effective naman. Oo. Siyempre ako marupok. Nire-reply ako. Nagre-reply ka pa. Wala na sa kanya yung problema. Nasa iyo na. Kasi alam mo nang may asawa, alam mo nang sinungaling, ay tuloy ka pa rin. So paano na yan? Hindi, yung ang tawag dito. Yung nagmo-move on po, tapos bigla siyang, hindi naman siya totally nagpaparamdam, hindi naman araw-araw. Parang binibigla lang niya magparamdam. Binibigla, like biglang nowhere, biglang nagpaparamdam siya. Magme-message sa'yo. Opo, ganun. Alam mo kung ako yan? Block, automatic. Ako din. Alam mo, natutunan... Text tweet. Binla ko na po siya sa messenger. Ay, magbago ka ng number. Magbago ka ng number. Diba? Kapag ikaw nahahassle sa isang tao, na-stress ka sa isang tao, automatic, tanggalin mo siya doon sa picture. Ganun lang kasimple yan. Kapag hindi na maganda yung impact sa'yo, stop na. Tapos? Hanggang ngayon po, nagpaparamdam siya. Pero hindi naman araw-araw. Okay. Dapat tinanong mo kasi, sige, alam ko na wag na tayo magsinungaling. True. Alam ko na may asawa ka. Kung ipagpapatuloy natin ito, anong plano mo? Sinanong ko na po yan sa kanya. Anong sagot niya? Wala naman daw talaga. Tapos gusto daw niya ako makasama sa iisang bubong. Sabi ko, gusto mo makasama sa iisang bubong? Ako gumagastos sa'yo, wala ka namang trabaho. Ako bubuhay sa'yo. Totoo nga naman. Ang sakit no. Yan mo talaga siya. Paano mo ako ititira sa isang bubong? Wala ka namang pera. Hinahamon niya kasi. Tapos? Mahal niya daw kasi. And then? Sabi ko, ayoko kasi parang tingin kasi sa akin ng lahat, kabit ako. Ay ganun talaga. Kahit sabihin natin hiwalay kayo, kasal kayo. May anak kayo. Ganito na lang tingnan mo. Tingnan mo naman yung sarili niya. Wala ka plano-plano sa sarili, tambay. Diba? Wasak yung relasyon sa asawa. True. Feeling ko kaya iniwan yan Diba? Tapos sinungaling sinungaling pa. daw po yung asawa niya Siyempre, kwento niya yan. Siya ang bida.
Ay, anong pagkakaiba niya dun sa asawa niya? Ay, tingnan mo naman yan, huli na. Huli na, tumatanggi pa. Diba? Anong plano niya? Na huli na, nagsisinungaling pa. Anong plano niya? Hindi niya pwede itago yun. Sabi niya magtatrabaho raw siya eh. Okay. Kasi, patawarin ko lang daw siya. Kasi pwedeng halimbawa, may asawa siya, hiwalay na. Tapos inamin na niya. True. Diba, na wala na kami, na ganito yung nangyari. Itinatanggi pa niya. Diba? Kaya nga po yun nga yung masakit eh. Yung nag-invest ka na, tapos ganyan tayong ano. Kaso, ang nakikita kong problema dito, ikaw, marupok ka kasi. Diba? Umiiyak pa po talaga ako gabi-gabi. Tapos bigla siyang nagpaparamdam. Okay lang yun. Kasi naranasan. Maging masaya. Doon sa pakikipag-usap mo sa kanya, masaya ka na? Pero wala bang kayo, ha? Lagi po kasi siyang andyan. Para sa'yo. Lagi siyang nag-update. Tambay kasi, ganun talaga. Maraming oras. Diba? Okay lang yun na masaktan ka. Pero, yung isiksik mo yung sarili sa alam mong mali, ay, huwag ka nang mag-expect ng magandang resulta niyan. Mahihirapan ka, magiging burden yan sa'yo, anong tingin ng maraming tao sa'yo. Diba? Nakikita mo yung mga loopholes, yung butas. Kasi, pagka ganitong relasyon, masaya ka ba ang unang tanong? Masaya ka ba? Oo o hindi? Nung una. Hindi, ngayon. Masaya ka ba o hindi? Ngayon ang tanong. Hindi. Tama ba ito o mali? Mali. Di ba? Dalawang tanong pa lang yan. Oo, puro ano na. Kasi pwedeng, mali ito, Papa Marky. Pero masaya ako. Totoo. Pwede bang ipilit yun kasi masaya ka, justify mo sa sarili mo, masaya ka eh. Kaso, yung hindi ka na masaya, tapos mali pa. Di ba? Nakikita mo? Opo. Ay siya. Ano ang gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Ang daming nakatutok ngayon. True, ang daming medyo gigil, ganyan. Oo. Kasi, ang gusto niya kasi bigyan ko siya ng isang pang pagkakataon. Sabi ko sa kanya, ang gusto ko lang naman, umamin ka lang. Wala naman akong pakialam kung wala kang trabaho. Sabagay, kasi bubuhayin. Kaya kitang buhayin. Inamin mo na lang. Kasi lahat naman ng gusto mo, nabigay ko eh. Ay! Iba yung word na sinabi niya! Ay ha, iba yan ha. Lahat naman ng gusto mo, ibinigay ko. Yang ganyang tambay, walang ginagawa, hiwalay sa asawa. Iba ang gusto niyan. Hindi po kasi. Lagi siyang, di ba, wala po siyang load. Sabi niya, loadan ko daw siya. Yung motor niya po, walang susian. Sabi niya, sabihan ko raw pong susian. Layo ka sa radyo. Pinagsusan ko siya. Okay. Grabe yung gastos mo, ha? Tapos wala ka namang napapala. Yes. Lugi. Sinasaktan ka pa. Niloloko ka pa. Lugi sa business. Diba? Tingnan mo na. Ibinaba mo pa yung sarili mo. Wala ka bang napapala? Hindi na nga maganda yung treatment sa'yo nung una. Tapos kasi yung nararamdaman ko sa kanya. Hindi ka na masaya ngayon. Yes. Kasi nung una sabi ko nga, di ba pwede ka pang mali tapos masaya. Pwede mo pang i-push. Ngayon hindi ka naman masaya. Siya. Itanong natin. Ha? Opo. Balikan ka namin ha. Diyan ka lang ha. Alam mo kung ako sa kanya, kung magbibigay na rin lang siya ng pagkakataon sa ibang tao na. Ako din. Kung gagastos ka din lang naman. Tsaka, alam mo yun, yung dun sa may trabaho na din, yung mapera-pera na nga naman, na maayos-ayos. Hindi dun sa tambay na sinungaling pa. Alam mo, walang problema dun sa tambay. Tambay eh. Kasi willing siya, may pera siya eh. Ay yung sinungaling. Yan. Huli na. Nagsisinungaling. Di ba pag nahuli ka na, huwag na magsinungaling. Pero kasi mas lalong madadagdagan. Di ba? Alam na eh. Di ba? Yun na, mga kapuso. Ngayong huli na,
Pagtatakpan at pagtatakpan pa. Oo. Kaso, kada text, anong nararamdaman ni Jane? Mahal ko eh. Di ba? Kaya ka nga umalis dun sa dating klase ng relasyon mo kasi nasasaktan ka. Dapat, yung isusunod mo na relasyon, yung medyo okay na, medyo kampante na. Hindi yung stress ka na naman. Yan. Ngayon, pare ko, bumabalik-balik daw. Kasi nga, wala na naglo-load sa kanya. Hindi na makakain sa mall. Ay. Ang hirap naman. Kapag na okay pa sila, neto ng ating bida na si Jane, nakakain siya sa mall. Diba? Laging may gasolina ang motor. Ngayon, wala na. Paano ng panggasolina? Ang hirap naman nun. Basahin natin. Ang say ng ating mga bida-bida, humihingi po ng second chance. Pagbibigyan pa ba? Nako, sabi ni Ellen, hay nako ate girl, simple lang ang problema mo. Una, nalaman mo na may asawa, may anak, tapos walang trabaho, tambay, tapos gusto mo makasama. Tigilan mo na, wag kang magpapauto sa kanya ate. May dignidad ka bilang babae, wag mo nang antayin na naglalakad ka sa mall or sa kalsada, bigla may sasampal at sasabunot sa'yo. Ay! Sabi ni Ellen. Nako, sabi ni Jury, wag mo nang sayang ng oras at panahon mo sa taong ganyan. Bistado na, nagsisinungaling pa. Si Georgie, Papa Marky, Papa is move on na lang si girl. Wag ka nang magsayang ng buhay sa isang manloloko. Parang kumuha ka lang ng tubo na ipupukpok mo sa sarili mong ulo. Masakit yung tubo. Yes. Kwan yun metal yun Yes. Nako, sabi naman ni Elisa, kaya ayaw umamin na pamilyado na kasi mawawala yung source of income niya. Aba, pwede. Ikaw ba naman yung tambay? Tapos suportado ng paggasolina? Yes. At pakain pa? Nako, itigil mo na yan. Isipin mo na lang yung anak mo. True. Si Ronaldin. Ano si Ronaldin? Grabe si ate girl. Masyado nagpapadala sa damdamin kay Kuyang Tambay. Wala kang kinabukasan dyan. Kawawa ka lang dyan kapag nakisama ka dyan. Gagawin kang sugar mommy. Ay! Nakasabi naman ni Green, first of all, saludo naman ako sa'yo sa pag-iwas mo sa isang lalaki nung natuklas yung kasal na sa asawa niya at may anak sila. Dapat lang na hindi mo nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon now that everything is clear to you. Na niloloko nga, nagmokong na yan. Hindi lang kapartner mong nasa abroad na nagpapakahirap ang dapat mong mahalin, kundi pati anak niyo nung partner mo. Sabi ni Tongski, yung lalaki katulad ng kaibigan ko, sabi niya sa kabit niya, hihiwalayan na siya. Hihiwalay siya sa asawa niya. Ginatasan lang niya. Pabili ng pabili, makaipon, hihiwalay din kasi may pamilya siya. Kaya naaawa ko dyan kay ate. Nako, sabi naman dito ni Lori, kung gusto mo pang bumalik sa'yo, wag na. Stop na. Hayaan mo na lang siyang bumalik sa pamilya niya. Feeling ko, kinuha na rin ng asawa niya. Pinagtabuyan na rin, no? Total naman, ganito na lang ang isipin mo. Naibigay mo naman ang lahat sa kanya. Yes. Napasaya mo na din siya. Kung minsan, may mga taong darating lang talaga sa buhay natin para maging masayang alaala. Ay! Pero okay na yon. Hanggang doon na lang. Iniisip lang namin ng welfare mo. Ang sa amin lang, baka masaktan ka lang sa dulo. Kasi nga, niloloko ka. Kasi dapat alam mo kung saan ka titigil at saan. Alam mo yun kung sa huli. Na. Pag yung mga tipo ng, sabi nga nila, choose your battle. Ito yung mga choose your battle na alam mo sa huli, ipapanalo mo. Kung alam mo sa huli, masasakta lang, ma-stress ka lang. Ipatalo mo na. Diba? Okay lang yan. Yes. Diba? Pero choice mo pa rin kung gusto mo magpauto. Buhay mo yan. Baka mamaya sisihin mo kami, hindi ka pala masaya. Diba? Kung gusto mo talaga, push mo. Ang tanong ko, ano kasing binabalik-balikan mo doon? Masarap daw. Ang alin? Kasama. Kwentuhan kasi. Panay na panay. Ang kwentuhan. Kwento dito, kwento doon. Ay, grabe kwentuhan yan, ha? Yes. Nako, mga kapuso, isa lang naman ang tanong na ating bida. Itutuloy ko pa ba to o tigil na? Bigyan ko pa ba ng isang tsansa? Alam mo, yung kapag medyo sumablay tayo sa relationship, pwede naman nating itama. True. Pero paano natin itatama kung ikaw mismo dinidecline mo yung mga bagay na kailangan mo aminin? Kasi paano natin bibigyan ng solusyon kung hindi natin inaamin sa sarili nating mali? True.
At saka kapag ka nagaling ka na sa hindi magandang relasyon, parang tumataas dapat yung standard mo. Oh, diba? Ay, naku. Ganun. Ay. Wag yung syunga ka ulit. Syunga ka na dati, syunga ka ulit. Lagi kang syunga. Wag pong ganun, ha? Consistent? Oo. Dapat mo nababago po, ha? Kasi wala namang... Gusto niyang makatagpo talaga ng tunay na pagmamahal. Oo. Kaya nga ibinibigay niya lahat ng kanyang sarili. Yes, pero kapag ganito naman, na nakuha mo ay sinungaling. Oo. Diba? Alam mo na. At saka, hello, wala namang pakinabang. Yung maganda lang kausap. Oo. Di ba? Hindi makinig ka na lang dito sa Talk to Papa. Oo. Sinasabi ko sa inyo. Ay, tingin natin. Siyempre, iba pa rin yung nakakaranas mismo ng ganung sitwasyon. Balik natin ang ating bida na si Jane. Jane, pahinaan yung aking boses. Narinig mo yung mga kaluluwa namin dyan. Ayan na. Ang sakit. Aray, Jane, ha? Ikaw, ha? Kaya ka nasasaktan, Jane, eh. Jane, so, napakinggan mo naman. Hindi na namin uulitin, ha? Yung sabi ng mga bida-bida. Diba, pag inulit namin, hindi ka talaga makaintindi. Okay. So, ano nang decision mo, Jane? Kalimutan na po siya. Huwag masyadong, huwag magpakatanga. Nakapagod din magpakagano. Diba? Nagiging okay naman po ako kasi. Okay naman. Kasi siyang nagpaparamdam kaya lumabalik na naman sa dati. Block the number. Text ba? Text ba? Opo. Pwede kang number. Pwede naman pala i-block yung number para hindi na makakunik. Yes. Ang problema niya kasi wala yung pan-load. Di ba sarili niya nga? Ang dami niya po kasi sinasabi pag naka-block siya. Nagbago na daw ako, ganyan. May iba na daw ba? Wala ka nang pakialam doon. Wala ka nang paki. Siyempre, masakit sa akin. Ito naman. Wapakels! Ganun. Ganito, paano makakapasok sa'yo yung tamang tao kung binibigyan mo ng importansya at pansin yung maling tao? Yes, kung pinapapasok mo yung maling tao. Diba? Sayang ang love story. Pero, sayang ang ganda mo pa naman. Yes. Ayaw lang niya pakita. No? Ayaw niyang pakita. Sayang naman. Siya. Sige na. So, ano nang decision mo? Kalimutan po. Okay. Anong gagawin mo para kalimutan? Magpalit ng number o kaya block. Yan. Huwag mo nang sisilipin. Huwag mo nang tuksuhin ang sarili mo na silipin. Di ba? Okay? Opo. Okay. O siya, nakikinig si Bertong Putik. Anong gusto mong sabihin kay Bertong Putik? Dali! Kung nakikinig ka man sa ngayon, sana hayaan mo na ako. Huwag ka na magparamdam. Kasi nakakalimot naman ako unti-unti. Bumabalik naman na lahat. Pero pag nagpaparamdam, parang andito na naman yung tukso. Yun lang, sana huwag ka nang gumamit ng mga ibang tao para sa personal mong pangangailangan. Magtrabaho ka. Patunayan mo sa asawa mo na kaya mo, na may pagmamalaki yung asawa na sabi mo nga, iniwalayan ka nga dahil may kulang sa'yo. Pagtrabaho ka na lang, patunayan mo sa kanila na maling-mali yung iniisip nila sa'yo. Hindi lang, sana mag-iingat ka. Salamat sa unting panahon na nakilala kita. Sa totoo lang, minahal kita ng totoo. Pero hindi mo pinahalagaan. Hindi lang po. Barangay LS 97.1 Forever Number 1